Passport, online appointment, and yung pag-apply na din. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung buong proseso, lalo sa pag-book ng appointment, at ano na rin yung mga requirements katulad ng PSA at iba pa. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang unang step ay dapat meron muna kayo ng mga requirements. Bakit? Kasi yung pag-request ng birth certificate, baka magkaroon ng problema, tapos meron na pala kayong appointment sa DFA, baka mamaya masayang yung binayad ninyo, maging yung pagod ninyo sa pag-apply nga naman online. So kung meron na kayong nakuhang PSA birth certificate, safe na kayong mag-book ng appointment. Also, i-make sure na meron na rin kayong government-issued ID. Kung meron kayong more than one, maganda din. At lahat ng requirements ay dapat meron kayong original at photocopy o Xerox nito. Ano naman itong application form at resibo, yun yung gagawin na natin online. So kung meron na kayong requirements, ang unang step ay gamit ang computer or cellphone ninyo, pumunta lang sa website ng passport.gov.ph. Ito lamang yung tamang website. Pwede nyo ring i-search yung DFA passport at dapat makita nyo itong part na to. Click nyo lang yan. Nasa website tayo, passport.gov.ph. Schedule an appointment. And then mula dito, check lang tong by proceeding and then start individual appointment kung saan fill upan natin lahat ng information. Napakabilis lang nitong gawin. Also, pwede rin yung start group appointment. Kung dalawa kayo or tatlo kayo, o higit pa, halimbawa 4 o 5, ang gawin nyo ay group appointment para isang schedule na lang, sabay-sabay kayong pupunta doon sa DFA site. Click nyo lang tong next at during the process, ibibigay nyo yung lahat ng information for these 3 applicants. Pero sa case ko, start individual appointment ang gagawin natin. Pero almost pareho lang naman yung proseso sa dalawang to. Ang kaibahan lang ay dito, mas marami kayo ipoprovide na information. So, start individual appointment tayo. Site location, ibig sabihin saang site ng DFA kayo magbubook. Sa Asia Pacific ba or sa ibang bansa? Sa Pilipinas ba o sa ibang bansa? And then, saang site. Depende sa napili nyo sa region and country, yun yung site na makikita nyo dito. So, kung sa Philippines, pwede nyo piliin yung pinakamalapit o yung pwede nyo madaanan. Kahit pagpasok sa trabaho o kung umuwi man kayo somewhere, pwede yun yung piliin ninyo. Merong contact number dito at yung address na din. Kailangan itong proseso online ay gawin within 30 minutes or else hindi natin malalock yung appointment na ibibigay sa atin. I-check natin tong I confirm that I have read and then click next. Buti na lang meron agad available appointment dito kasi kung wala, ang gagawin nyo, pili kayo ng ibang site and then check nyo kung may available slots or baka itry nyo kinabukasan ulit. Pero kung sakaling meron naman na, katulad nito, July 13, hanapin natin yung date and then ito siya. Isa na lang yung slot na available. Try natin tong 14. Meron pang 2. Later, makikita ninyo na mawawala na agad yung isa dyan. Mabilis lang. Kung 15, fully booked na. So, ibig sabihin siguro kakabook lang yan lahat. Kasi naka-green pa siya ngayon pero red na pala lahat or fully booked na. Sa 14, balikan natin. Makikita nyo, isa na lang yung available. Kanina 2 to. Available pa tong 12 noon. Pero ngayon ay fully booked na. So, kunin na natin to. I-check itong I'm not a robot. Kung sakaling manghihingi man siya ng CAPTCHA na katulad nito, piliin na lang. Halimbawa, traffic lights yung hinihingi. Hanapin ko yung traffic lights dito. So, ito siya. Click ko yung verify. At nasa personal information na tayo. So, konti na lang. Makakapag-proceed na tayo sa pag-book ng appointment. Dito, i-provide yung phone number, email address, 2 beses i-enter. Napaka-importante ng email address, yung at gmail.com or at yahoo.com kasi doon ipapadala yung requirement na kailangan natin. Hindi tayo mapaprocess or i-entertain doon sa DFA site kung wala yung form na ipapadala sa email. Reminder dito na uunahin yung last name, sumunod yung first name o yung pangalan ninyo at yung middle name, hindi yung middle initial. Dito kadalasan nagkakamali. At ang nakakalungkot dyan, kung mali yung details, hindi na raw siya na-edit doon sa site. Yun yung sinabi dito. At kung sakali ay mag-set ulit ng new appointment, ibig sabihin baka mamaya new payment na naman. So sa akin, sinisigurado ko na natama yung mga information dito. Date of birth, gender, civil status, kung single, married ba, birth legitimacy, kung illegitimate or legitimate ba, saan pinanganak, saang bansa, saang probinsya, saang city. And then, naka-grade out yung next kasi nakalimutan kong i-check itong I agree. So, okay ko na to. Click ko yung next.
Nasa family information na tayo. Ang hihingin lang naman dito ay yung pangalan ng tatay mo, last name muna, given name, and then middle name, citizenship niya, mother's information, pangalan niya nung dalaga. Yun yung ibig sabihin ng maiden last name. Ibig sabihin, apelido niya muna nung dalaga, pangalan niya, at yung maiden middle name. Citizenship, kapag okay na, click next. Application information na tayo. So, application type. New, renewal, or lost. Pero for this video, focus tayo sa new. Basis of Philippine citizenship. Kung pinanganak ka na ba dito, doon ka naging citizen ng Philippines. Or kung may election ba, naturalization, o iba pa. Sa akin, birth, foreign passport holder ba? Kung yes, piliin dito yung bansang pinanggalingan o yung nag-issue ng passport na yon. Sa atin, no, emergency contact person, at yung contact number din yan. Click next. Contact information na tayo. Address mo, trabaho mo, office number at office address, hindi naman required. Walang asterisk na katulad nito. That's why, skip ko na lang to. Click ko na yung next. I-double check nyo lahat ng info. Meron nakikita kayo dito na parang bar. Pwede nyo i-scroll down yan. Kapag may kailangan i-update, click nyo yung edit. At kapag okay na, na-update nyo na, click nyo naman yung save. So, magiging ganito ulit yung itsura niyan. Sa bandang baba, i-check tong I'm not a robot. I-check din tong I am aware. Click confirm. Ito yung makikita nyong error just in case na lumagpas kayo ng 30 minutes or nagtagal sa pag-fill out or nagkaroon ng issue sa internet. So basically, hindi nyo na-book ng maayos, nagkaroon ng ganitong error. Dapat ulitin. Pero kung walang ganong error, walang expired, proceed na kayo dito kung saan pipili kayo ng processing type. 950 for regular. Pag mas pinabilis, 1,200. Sa atin, regular. Ano yung payment method? Via PayMaya ba? Or via debit card, credit card? Or over the counter kung saan may mga accredited payment partners or payment centers sila. Later, i-check natin yan. Pick up, ibig sabihin kapag naproseso na yung passport ninyo, bibigyan kayo ng date kung kailan babalik. Ibig sabihin, i-claim nyo na lang yung passport. Kapag ganyan, sasabihan kayo kung saang service center i-release yung passport ninyo. So, scroll down tayo. Pay now. Andito yung reminders ulit. Kung sa pag-fill out ng form, 30 minutes. Sa pagbayad naman, meron tayong 24 hours or within the day para magawa yan. Hindi na re-refund, hindi na ta-transfer. So, scroll down tayo. Click I agree. Proceed to payment. At ito na yung reference number na kailangan natin for payment. Saan tayo pwede magbayad? Yung latest is laging nandito sa link na yan. Click here. So, ito yung payment centers. Hanapin nyo na lang yung pinakamalapit sa inyo. Bayad center, sa mga pawn shop, at marami pang iba. Yung email, i-check nyo rin. From DFA mismo, nakalagay dito yung reference number. Meron ding payment instruction kung saan ganito rin yung itsura niya. Reminder lang na itong email ay hindi booking information. Instead, reference number lamang ito at reminder na meron tayong 24 hours para bayaran. Ito rin yung amount. Although 950 nakalagay, pero may convenience fee pa kasi na 50 pesos. That's why 1,000 yung babayaran doon sa payment center. At kapag nakapagbayad na kayo, halimbawa lamang ito pinapakita ko, makakita kayo ng email na katulad nito. You have successfully confirmed your passport appointment booking. Ito na yung time at yung date kung kailan kayo pupunta doon sa site or DFA na napili ninyo. Meron ditong mga next step. I-print yung attached form sa bandang baba. Which is, ito yon. Ito yung pinaka-itsura niya. Meron ditong site, may oras kung kailan kayo pupunta. Ito yung information ninyo. At ito rin yung resibo na hihingi nila. DFA copy at applicant copy. Dapat dalawa to, na print din, maging itong form, at dadalhin yung ibang requirements. So, yung ginawa nating pag-book online, doon din na proseso yung hihingin nilang application form, maging yung dalawang resibo na katulad nito. And then, dapat meron na kayong PSA-issued birth certificate at one government-issued ID. By the way, may mga ibang tao na nagkakaroon ng issue sa PSA birth certificate. Kasi baka mamaya hindi malinaw yung information na nakalagay doon. So kapag ganon, pumunta na kayo sa City Hall, sa local civil registry office, at humingi ng certified true copy ng Form 102 at Form 1A. Again, ito lamang ay dun sa hindi mabasa ng malinaw yung mga information doon sa birth certificate.
Napakahigpit ng DFA pagdating sa passport or sa PSA pala kung mali yung middle name ninyo, may mga ibang issue doon, like may discrepancy sa birthday. Possible, baka paasikaso muna sa inyo yon bago kayo i-entertain at i-process nga yung passport. Lalo kung aalis kayo ng bansa. Ito lang yung legit na website which is pinakita natin kanina, passport.gov.ph. May mga accredited payment centers, i-check yung listahan para hindi na rin kayo ma-scam. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!